Pangarap ng isang OFW o manggagawa ang magkaroon ng libreng medisina dahil ang layunin ng mga ito ay may taguyod ang kanilang mga pamilya. Kaya sa tingin natin, kaya pa ng ating katawan, pero kapag ang katawan na ang sumuko, siguradong hindi na tayo makakapalag. Time check, 5:34 na ng umaga. Kailangan na natin kumilos dahil once na hindi tayo kumilos ng maaga, siguradong ganito ang ating madadatnan. Ayan, sasabihin 6:30, susundin. Kaso, hindi pala Pilipino yung magsusundo sa akin. May kasabihan ng mga Pilipino na kapag sinabing on the way na, siguradong nakahilata pa yan. Ngayong araw, pupunta tayo sa Social Service County of Los Angeles para mag-apply ng libreng medisina. Let's go! Habang kami nasa daan, bigla na lang akong pinayuhan ng aking kasama na ganito raw ang aking sasabihin. Just tell them that you're living in the park sometimes and then you're sleeping on your friend's couch. If they ask you, they won't ask you, but if they do ask you, well, tell them that if they say, well, where does he live? He lives, just say, he lives off of 7th Street. Someplace right there, okay? Okay. They don't ask details, you know. And if they go, well, can we use that address for the mail, your mail? No, he doesn't want that. He only lets me stay there once in a while, not often. Yeah. If they ask you, how do you shower? How do you keep clean? Just say, I go to the bathrooms inside the McDonald's or something, you know? Yeah. Yes. Yes. That's not believable. That's believable. Possible. They say, okay, yeah. You know, because that's what they do. That's why a lot of the fast foods, they keep their bathrooms locked because a lot of homeless go inside and they dirty it. You know, so that's believable. Sasabihin ko, homeless ako pero ganito yung forma ko na. Kaya nga. Dahil nga mag-apply tayo at pupunta tayo sa office ng mga Amerikano, kailangan natin magsuot ng magarang damit. Kaya nga ako, hindi ako kumuha man ng... It's the fashion. Yeah, you said you're homeless. It's not the fashion. Because you want to clean, you know. Sa tingin nyo, makakapasa ba tayo? Sana naman, huwag na tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Ang di ko lang in-expect dito ay ang kasamaan ko pala dito sa mga pila ay mga homeless. Nung una, hindi ako naniniwala sa sinasabi ng kano sa akin. Di ba nakakatawa yung sinabi niya? Pero yung pala ang totoong dahilan kung bakit maraming nakapila dito at gustong makapasa. Buti na lang at pangatlo kami sa pila at hindi namin naabutan yung sobrang haba ng pila. Pero kung mapapansin nyo dito, yung dalawang nauna sa amin ay mga homeless. Isang oras yung bahay namin bago kami nakarating dito sa social service nila. Dahil kukuha tayo ng health insurance. Ayan yung place nila. Maya Corredor. Ayan. Makikita mo mga nakapila dito, karamihan mga homeless. Maraming homeless pala dito. Tiraan ng mga homeless tas mga gang, kaya medyo delikadong lugar na to. Buti na lang at pangatlo kami sa pila at hindi namin naabutan yung sobrang haba ng pila. Ayan yung pinaka parang munisipyo. Ang laki nito. Kaya let's go, tara, pasok tayo sa loob. Ano nga ba meron dito sa loob? At dito ko na nga in-apply ang pinagbabawal na technique. You're homeless, you said? Yeah. Do you have a mailing address or do you want to use our address for I use my... mail here? Effective pala yung sinabi ng kano sa akin. Akala ko hindi makakalusot. At sumunod na nga yung pinakamahirap na interview. Dahil doon, bubuklatin lahat ng mga background mo. Lahat ng pinagpaguran ko ngayong araw ay nawala lang lahat. Nagpagod, napuyat,
at nagsayang lang ng gas dahil lahat ng in-applyan ko ay bagsak. Yung nag-interview sa akin isang Pilipino at sabi ng Pinoy sa akin, lahat ng in-applyan mo ay bagsak. Sabi ko naman bakit? Dahil ikaw ay over income, hindi ka qualified makakuha ng mga libre, sabi niya. Alam mo bang ginawa sa akin ng Pilipino? Tumawa siya, naging masaya yung Pilipino. At sabi niya, pinayuhan niya ako. Congrats dahil hindi ka nakapasa at nakita kitang bumagsak. Dahil tinanong niya ako anong mas gusto mo. Pumasa ka dahil low income ka or bumagsak ka dahil over income ka. Sa tingin niya anong mas masaya doon? Siyempre sabi ko naman doon, gusto ko ng over income. Yun ang point ko. Kaya sabi ko, okay, thank you. See you next time.